chapter 9. Okay, ang title ng aaralin natin ngayong umaga ay Who is He That I Might Believe? Ang pinaka-focus natin, yung tanong ng bulag, tinatanong niya kung sino yung ating, kung sino yung Son of God. So yan yung ating titignan. Now ngayon bilang background, para sa hindi nakakaalam kung ano yung John chapter 9, ito yung kwento ng bulag na kung saan pinagaling ng ating Panginoon, nasa Temple Mount. Nasa tuktok yung ng bundok yung temple. Na kung saan pinagaling siya ng ating Panginoon, dinadaan-daanan siya ng mga tao, at ginawa ng ating Panginoon, gumawa siya ng putik na kung saan may saliva, pinahid niya sa mata, at pinagila mo siya dun sa pool of Siloam, kung alam niyo yun yung kwento. And then, after nun, nagkaroon siya ng physical healing at nagkaroon siya ng kagalingan sa kanyang blindness. Physical blindness. Now, ngayon nagtataka, yung mga kapitbahay niya, yung mga magulang niya, kaibigan niya, yung mga Pharisees, religious leaders ng panahon na yon, paanong naging gumaling siya? Yun yung naging kwento. So, tinanong siya, sino yung nagpagaling sa kanya? Ang sagot niya, hindi niya alam kung sino, pero alam niya galing yun sa Diyos. Wala iba kundi yung ating Panginoong Jesus yung nagpagaling sa kanya. So yun yung paninindigan niya hanggang sa sinabihan yung nanay niya at tatay niya na pumunta dito sa Temple Mount para patunayan kung talagang ito yung anak nila na bulag dati. Take note na yung bulag dito ay congenital. Ibig sabihin, meron siyang congenital blindness mula pa sa kanyang panganakan. Alam niyo ba, mula noong Old Testament hanggang sa panahon natin, wala pang ipinapanganak na bulag na napagaling. Maliban na lang noong 1960s, kung ako nagkakamali. 1960s. Pero sa panahon nila, wala pa talaga na gumagaling mula sa pagkapanganak na bulag. Wala pa. So first time ito nangyari. Kaya nagtataka ngayon yung bulag, bakit hindi nyo kilala siya? Alam nyo naman na walang magpapagaling na, walang nanggaling sa kung saang lugar or na kaya magpagaling ng bulag, maliban kung hindi yan nanggaling sa Diyos. So yun yung paniniwala ng bulag. And take note, hindi pa siya dito safe. Pero alam niya, nauunawaan niya na galing sa Diyos yung taong nagpagaling sa kanya, yung ating Panginoong Jesus. So yan yung pinaka-background dito. At yun nga, nagalit sa kanya yung mga Pariseo. Doon pag binasa niyo yung mga naunang verse. Kaya ang ginangyari ngayon ay in-excommunicate siya. Alam niyo po, napakahirap ma-excommunicate dati. Ang excommunication dati, pwedeng 7 araw, 1 buwan, or kaya habang buhay. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa excommunicated sa church or sa temple. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit anong business sa kanila. At yun nga, dito na nagsimula yung kwento natin sa verse 35. Pag binasa nyo dyan, ang sabi dyan, Jesus heard that they had cast him out. Narinig ito ng ating Panginoon. So dyan ngayon nagsimula yung ating kwento. So, mag-focus tayo sa verse 36. Narinig ng ating Panginoon na pinalaya siya doon, na-cast out siya. At pagdating sa verse 36, he answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? Ngayon, sino nga ba yung tao na yon? O sino nga ba yung persona na yon? Walang iba kundi yung ating Panginoon. Tingnan natin maigi yung kwento dito. Napakaganda nito. Yung ex-blind man, napaka-eager or tuwang-tuwa siya doon sa sinabi ng ating Panginoon. Parang ganito yan. Tingnan nyo ha. Tinanong niya, naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Dost thou believe on the Son of God? Verse 36, he answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? Yung sinabi niya na, Who is he, Lord, that I might believe in him, ito yung senaryo. Pakinggan yung mabuti. Alam niya na yung kausap niya, medyo alam niya na, kumbaga parang may na siya, may parang pakiramdam niya, alam ko yung kausap ko ngayon, siya yung tinutukoy na Messiah, pero hindi pa complete. Kumbaga parang excited siya.
Ganun yung lumalabas dito pag, pag pinuntahan nyo dyan yung gamit ng mga words. Hindi niya pa sure kung yung kausap niya, yung Son of God, pero meron na siyang hint. Alam niya na yung ating Panginoon, nakausap niya, yun yung Son of God, yung Messiah. Now, para sa information nyo, mula sa panahon ni Malakay hanggang sa Matthew, sobrang laki ng gap na hindi pinag-uusapan yung Messiah. Ilang taon? Kung daw nagkakamali, 300 or 350 years, or sabi ng iba, 400 years. Kayo ba naaalala nyo kung anong meron ng 400 years ago? Halos wala sa atin may alam kung ano lang meron 400 years ago. Kaya ganun yung excitement niya nung sinabi ng ating Panginoon, kilala mo ba or naniniwala ka ba dun sa the Son of God or the Son of Man sa ibang version? Ibig sabihin patungkol ito sa Messiah. Kaya excited siya. Kasi yung balitang yon mula pa noon hanggang ngayon, inaabangan na yun. Ilang taon na nanahimik yung prophets, walang mga prophets nung panahon na yon, pero ngayon, nabanggit ng ating Panginoon. So, ang point dito, merong eagerness, may enthusiasm, may readiness, na kung saan gustong malaman ng bulag kung sino yon. Gusto niyang malaman, excited siya, sino yung paniniwalaan niya. At yun yung dapat maging attitude natin ngayong umaga. Interesado, yung bulag, dahil meron siyang need na matindi. At ano yon? Yung need niya para sa kanyang kaluluwa. Hindi lang physical need ang isang kailangan ng isang tao, kundi yung kanyang need sa kaluluwa. Salvation. Alam niyo ba yung salitang believe? Ang salitang believe sa Greek word, eto banggitin ko, to have faith, pisteuo, yan ang Greek word niya. To have faith, to have respect, to trust, at ito pa yung pinakamaganda niyang meaning. Entrust spiritual well-being. Nakita niyo yung meaning niya? Entrust to the spiritual well-being. Pagtitiwalaan mo, yung well-being, ipagkakatiwala mo yung spiritual well-being mo. At yun yung ibig sabihin ng believe. Ngayong umaga, anong importante na pag-uusapan natin? Napaka-importante na maunawaan natin yung significance ng ating kaluluwa. Ang sabi sa Bible, kung ikaw yung hahawak ng kaluluwa mo, kung ikaw yung hahawak ng buhay mo, anong sabi sa Bible? Sabi ng ating Panginoon, mawawala yan sa'yo. We need someone to look after our spiritual welfare. Kailangan natin merong maghawak ng ating kaluluwa. To entrust our spiritual well-being. Yun yung meaning ng PCO or believe. At mangyayari lang yon kapag lalo natin nakilala yung ating Panginoong Jesus. Kapag pinagtiwalaan natin siya. Maaaring mabola kayo ng philosophy, psychology, pero pagdating sa kaluluwa, ito yung pinaka-importante. Yung ex-blind man, talagang gusto niyang marinig at maunawaan kung sino yung persona nito. Now ngayon, sa umagang ito, ito yung question sa atin. Are we ready or are we eager every Sunday na gusto nating makilala yung ating Panginoon? O kaya, every Sunday, sinasabi na lang natin na pakikinggan na naman namin yung Panginoong Jesus. Alam ko na yan eh. Magtuturo na naman ako sa mga ganito. Tandaan natin, hindi natin kayang i-outgrow ang wisdom and knowledge ng Word of God. At ang paniniwala sa ating Panginoon, hindi lang siya one time. Pag binasa niyo yung believe dyan at yung worship, it is continuous. Continuous siya. So believing is not only one time. Yung eagerness, yung desire mo makilala yung Diyos, aralin siya, at i-worship siya, dapat continuous siya. Yun yung dapat nating maunawaan. Ngayon, bumalik tayo sa title at tanong natin, who is he that I might believe? Number one,
He is the one who seek. Siya yung humahanap. Verse 35. Pag binasa niyo yung verse 35, ang sabi diyan, Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, sino ang unang nakakita sa bulag? Yung ating Panginoong Jesus. Sino yung ating Panginoon na dapat natin magkaroon tayo ng faith or sampalatayanan natin? He is the one who seek us. Pag sinabing found or seek, o yung found him dyan, ibig sabihin niya sa Greek ay eurisko. Ibig sabihin ay to find, to obtain, perceive, obtain. Ang ganda ng word, di ba? Obtain. Parang nakuha, na-acquire. Ang sabi sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and save which was lost. Mula noon sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin, ang ginagawa ng ating Panginoon, siya yung unang kumikilos. Si Eva at Adan, hindi nila hinanap yung ating Diyos, kundi yung ating Diyos Ama ang humanap sa kanila. Yung ating Panginoon, hindi siya hinahanap ng bulag, pero natagpuan ng ating Panginoon yung bulag. Let us remember, it was Christ who found the blind man. Now, ang blindness, it is the metaphor or symbolism for spiritual blindness din. Yung physical blindness, nagpapakita rin yan or symbol yan na yung isang tao ay spiritually blind. When we say spiritually blind, mas gusto ng tao yung mga bagay na sensual. Yung masaya gawin, aminin man natin sa hindi, mas masarap magpahinga. Mas masarap gawin yung mga bagay na magpapayaman sa atin. Unless buksan ng ating Diyos yung ating isipan, blind tayo sa spiritual things. At ganoon din yung bulag. Physically, wala siyang makita. Pero pinagaling at binigyan siya ng ating Panginoon ng sight. Hindi natin ma-perceive or makita yung Savior na kailangan natin ng makakalaga sa ating kaluluwa. At ang tawag nga nito sa pagdating sa doctrine na yun ay doctrine of total depravity. Depraved tayo. Tingin ba natin lalapit tayo sa Panginoon ng kusa? Lalo na kung marami tayong natatanggap na physical blessing. Maaaring nalilimutan natin yung ating Panginoon. Yung maunawaan natin na kailangan natin ng Savior, even that na makita natin yon, na naunawaan mo, kailangan mong tagapagligtas, hindi mo inimbento sa sarili mo yun. Nireveal yun ng Bible. At ang dapat nating ma-appreciate ngayong umaga, nasan kaya tayong mga ligtas? Yung nagpo-profess na save sila, kung hindi tayo hinanap ng ating Panginoon. Maaaring kasama din natin yung iba na iba ang focus. Maaaring nagpapayaman tayo, nagta-travel tayo. Wala akong sinasabi na masama. Yung maman, masama mag-travel. Wala tayong sinasabi naman. Pero ang point lang, bulag tayo sa mga bagay na spiritual at sa mga bagay na mas importante. Maaaring wala siguro tayong pake sa ating spiritual life. Ways of time ng ministry. Yung pananamit natin ay sensual. Ang ating doctrine or foundation ng ating mga tawag nito, prinsipyo ay psychology at human philosophy. Maaaring yun ang niyakap natin. Maaaring passive tayo sa mga bagay-bagay. Mas mahalaga sa atin yung mga bagay na masaya sa laman at mga bagay na na-acquire natin sa mundo. Ang masakit lang, nakilala na natin ang ating Panginoon, pero binabalik-balikan natin ang mga bagay na ginagawa ng isang dating bulag sa katotohanan. Yun yung ating maaaring ginagawa. Hindi ba natin na-appreciate nung nahanap ng ating Panginoon yung dating bulag? Anong tinanong niya? Tinanong niya ba kung anong tinapos niya? Anong religion mo? Nabaptize ka na ba? Nag-pray ka ba every time? Nagpa-fasting ka ba katulad ng mga Pharisees? Nagagawa mo ba yung 10 Commandments? Ano ang tanong ng ating Panginoon sa kanya? Do you believe in the Son of God?
Yun ang works na nire-require ng Diyos. To believe. Wala nang ibang works ang acceptable. Yung pananampalataya, yun yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Yun lang acceptable. Do you believe in the Son of God? Naniniwala ka ba na ang meron lang kakayahang mag-ingat sa kaluluwa mo, walang iba kundi yung Diyos, yung ating Panginoon? Do you entrust your soul, your well-being of your soul, sa sarili mo o sa ating Diyos? At ito yung work na dinedemand niya. Believe. So yun yung ating unang point. He is the one who seek. Number 2, He is the person you experience and converse with. At makikita niyo yan sa verse 37. Sino ba na ang dapat nating paniwalaan? Siya yung persona na kung saan na-experience mo at nakakausap mo. Anong sabi sa verse 37? And Jesus said unto him, Thus has both seen him, and it is he that talketh with thee. Nakita mo na siya at ngayon kinakausap mo siya. Hindi ba parang mahirap yon? Paano natin nakita yung ating Panginoong Hesus? Sabihin natin may picture siya. Wala naman siyang picture talaga. Personally, hindi natin siya nakita. Paano? Pag sinabing sin sa Greek word, ito yung ibig sabihin ng sin. No. Discern, physically or mentally. Ito pa, to passively appear, behold, perceive. Nakita mo, naunawaan mo physically or mentally. Now, ito ang question ngayong umaga. Paano natin nakikita yung ating Panginoon? Kung wala siya physically, ang sagot ay, by faith. Hebrews 11 verse 6. Now, without faith, it is impossible to please God. For whoever comes to Him must believe that what? He exists and that He rewards those who diligently search for Him. Maraming bagay na ginawa yung ating Diyos na nagpapakita na mayroong Creator, na mayroong naglalang sa bawat isa sa atin. At hindi lang yon, ganun din yung goodness. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero maraming evidence na nagtuturo na mayroong Diyos. Halimbawa nito, nananampalataya tayo na kung itong building na ito, halimbawa ay lumindol ng mahina, naniniwala tayo na kakayanin niya kasi meron siyang mga bakal. Diba? May mga bakal to. Kaya stable yung structure. Pero, tatanungin ko sa inyo, yung ginagawa ba to, nakita nyo ba yung bakal? Nandito ba kayo yung ginagawa tong building na ito? At sasabihin nyo na may bakal talaga yan? Di ba hindi nyo naman nakikita? Pero naniniwala kayo, dahil may evidence, na itong mga pundasyon na ito, dahil matibay, at alam ko na naranasan nyo rin yung mga lingkod, hindi naman siya basta bumuho. Kasi may mga bakal siya. So, yun yung makikita natin. Bagamat wala yung proof na nakita natin yung ating Panginoon, pero dito sa building na ito halimbawa, may evidence na nakikita natin na tumatayo itong building na ito kahit hindi natin nakita yung bakal dahil meron siyang mga pundasyon na maayos. At ganoon din pagdating sa atin. Sa faith natin, nakikita natin na imposible na wala nag-create sa mga bagay. Nakikita natin na napaka-ganda ng design ng universe. Napakaayos ng pwesto ng mata natin. Paano kung yung mata mo nandito banda? O yung wala kang kilay? May purpose yung kilay natin. Alam niyo ba kung ano? Di ba parang sa pawis? May purpose yung bawat parte ng ating katawan. Yung kamay mo ay hindi napunta dito at yung paa mo yung nandito. Di ba? So doon pa lang makikita natin na merong proof na magtuturo at merong evidence na magtuturo na meron talagang Diyos. Pero hindi lang yon. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, dalawang bagay ang dapat nating tignan. Importante ito ngayong umaga na ma-appreciate natin. Number 1,
First, anyone who comes to Him must believe that He exists. Dapat naniniwala ka, kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus, sa Diyos Ama, at sa Holy Spirit, anyone who comes to Him must believe that He exists. Ang sabi sa Hebrews 11:6, for whoever comes to Him must believe that He exists. Number 1 yun. Naniniwala ba kayo na nag-i-exist yung Diyos? Naniniwala ba kayo ano 2,000 years ago, namatay yung ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Kahit wala sa Bible, pinapatunayan yun ng mga historian. Pinapatunayan nga si Pontius Pilate ay nag-exist. Si David, nag-exist. Pinapatunayan yun. Now, yun yung dapat nating maunawaan. Kung gusto natin na kung saan na lumalim yung ating pananampalataya at lumago sa ating Panginoon, unang-unang requirement, naniniwala tayo na i-exist siya. Kahit hindi natin siya nakita. By the Word of God, nandito siya, kinakausap tayo. Secondly, dapat tayong maniwala that He rewards those who seek Him. Hebrews 11 verse 6, He exists and that He rewards those who diligently search for Him. Ang point dito, kung sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, walang bagay na kung saan pinanggalingan ng lahat ng mabuti. Kundi yung Diyos lang. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, hindi lang naniniwala ka na nag-exist siya, ganoon din lahat ng morally right, lahat ng law, lahat ng mabuting bagay, nanggaling yan sa Diyos. Isang requirements yun. Yung character ng Diyos na na loving, generous, gracious, merciful. Bagamat nandyan yung justice ng Diyos, mamaya, hindi na natin matatagil yon dahil pang-apat na kwento at medyo mahaba to. Pero nandito yung katuwiran, yung loving, yung generosity ng Diyos. Nandun yung kabutihan niya sa atin. Di ba yung kanta kanina, dakila ka o Diyos, tapat ka. Di ba nandun yung katapatan niya sa bawat isa sa atin. Yan yung faith na nagtiplease sa Diyos. At yan yung faith na kung saan sinasabi din sa 11 verse 6. Yung faith sa Hebrews din na kung saan magbibigay ng proof, ng evidence sa pananampalataya natin sa Diyos. Nananampalataya tayo sa Diyos at yan yung magbibigay sa atin ng kakayahan, paniwalaan yung ating Panginoon. Paano tayo kinakausap ng Diyos? Bagamat hindi natin siya nakita, paano natin siya nakakausap? Hebrews 1 verse 1 to 3. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. Noong panahon ng Old Testament, gumagamit yung ating Panginoong Hesus, yung ating Panginoong Diyos ng prophets. Pero ngayon, na New Testament, ang sabi sa verse 2, in the last days, He has spoken to us by His Son. Sino yung Son na tinutukoy? Yung ating Panginoong Hesus. Saan daw nakikipag-usap sa atin ng ating Panginoon? He spoke through His Son and the Bible. Pag binasa niyo yung Bible, it is all about His Son. Ang sabi ni Justin Peter, if you want to hear God speak, read your Bible. If you want to hear God speak audibly, read your Bible out loud. Basahin mo yung Bible mo, mauunawaan mo yung sinasabi sa iyo ng Diyos. I believe sa ating Panginoong Kristo, naniniwala ako na nag-exist siya dahil maski yung historical evidences at ganoon din yung buhay niya, pag inaral niyo yung buhay niya sa New Testament, wala kayong mako-compare sa ating Panginoon. Tingnan niyong mabuti. Yung righteousness niya, i-compare niyo sa righteousness natin. Wala. Walang ginawang mali yung ating Panginoong Hesus. He became sin for those who are sinful. Naging kasalanan siya para sa ating mga makasalanan. Trinit niya yung mga sinner na mayroong compassion, wala siyang pinagtabuyan na nanampalataya sa Kanya.
Pero compared to me and others people righteousness, yung righteousness natin, pagsamasamahin natin ngayon, hindi nyo kayang i-compare yun sa ating Panginoon. At walang makakapagmayabang sa atin na ang basihan ko kung bakit ako naligtas kasi mas mabait ako sa kasama ko sa church. Ang basihan nun kung bakit tayo naligtas ay dahil yung righteousness ng ating Panginoon napunta sa atin. Christ is very unique sa claim niya at yung kanyang buhay. Ang buhay ng ating Panginoon, blameless. Pwede nyo tanungin na, bakit pwede naman na hindi na siya dumaan at ipanganak? Pwede ipako na lang siya sa krus diretso para pagbayaran yung ating kasalanan. Pwede gano'n, di ba? Pero hindi lang gano'n. Kailangan niya rin mabuhay sa atin na perfectly para yung righteousness niya, nung namatay siya sa krus, may impart sa atin. At habang tinitingnan tayo ng Ama, hindi na ikaw na sinful yung nakikita, kundi yung righteousness na nailipat sa atin galing sa righteousness ng ating Panginoon. Tuwing nakikita tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, nandito sa atin yung righteousness ng ating Panginoon. So yun yung ating pong makikita dyan. Now, He sacrificed Himself on the cross. At napaka-necessary yun sa ating salvation. Now, ang question ko, do you believe that Christ exists? Nag-exist ba or naniniwala ka ba na nag-exist yung ating Panginoon? Naniniwala po ba kayo? Yes. If yes, kausapin niyo yung ating Panginoon through prayer and Word of God. Huwag nating i-neglect yung prayer at study of the Word. Kung sinasabi niyo na yes, yung ating Panginoon, na Panginoon niyo yung ating Panginoon so Kristo, i-involve niyo siya sa lahat ng aspeto ng buhay niyo. I-involve natin siya sa lahat ng aspect ng buhay natin. Yun yung dapat makita sa bawat isa sa atin. Hindi ba natin na-appreciate na ni-reach out tayo ng Panginoon? Gina-guide niya tayo through His Word? Kasi kung tayo lang, ewan po, imagine niyo wala kayong principle na ginagamit sa buhay na ito. Pwede kayong biguin ni pastor, pwede kayong biguin ng mga kasama niyo sa church, pwede kayong biguin ng mga tinitingala yung leaders. Pero kung magbe-base kayo sa prinsipyo na binibigay ng Biblia at sa buhay ng ating Panginoon, hindi po kayo bibiguin nito. Kaya dapat i-reach out natin. I-reach out. Bigyan natin ng time yung prayer, yung study of the Word, at lahat ng aspeto ng buhay natin, involve natin yung ating Panginoon. Now, para sa ating last point, dito medyo tayo magtatagal. Originally, ito lang dapat yung pinaka-point na i-preach ko ngayon. Pero para maunawaan nyo yung buong John chapter 9, sinama ko na yung isang preaching po kada point talaga yan. Sinama ko na yung 1 and 2. So itong point number 3, ito talaga yung pinaka-preaching na magtatagal tayo or part or point. Number 3, He. Sino nga ba or who is He that I might believe? Sino ba siya na dapat panimalaan natin? He is the one worthy to be worshipped. Take note sa verse 38, nung nalaman ng bulag, ng dating bulag, sino yung Son of God? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa verse 38? Basahin niyo po. And he said, Lord, I believe. After niya maniwala, anong ginawa niya? And he worshiped Him. Ano ang dapat nating makita ngayong umaga? Alam niyo po yung salitang Lord? Pag tinignan niyo siya sa verse 35, 36, yung Lord doon, hindi siya Lord na parang Lord talaga na nag-a-acknowledge siya sa persona ng ating Panginoon. Yung Lord doon parang Sir lang. Pero pagdating sa verse 38, dito yung Lord ay hindi na siya Sir, kundi
Lord na talaga na pinagsasampalatayanan niya. Lord na tagapagligtas. Kaya pagdating sa verse 38, He worshiped Him. Yung believe dito, sabi nga natin kanina, it is present tense. Continuous, continual. Ano ba ang worship na nangyari dito? Pag sinabing worship, sa Greek word ay proskuneo. Alam niyo yung meaning ng proskuneo dito? Ito yung meaning niya. Alam niyo yung mga aso na dinitilaan yung kamay nyo, kapag ginawakan niyo sila. Parang ganun yung meaning ng proskuneo dito. Dog licking his master's hand. To crawl or to crouch. To lower oneself. Reverence. Adore. Worship. Yun yung ibig sabihin ng worship. At that moment, yung blind man, hindi lang lips yung nag-confess na naniwala siya. Nandun yung worship, pinakita niya. Jesus accepted the worship of this man. Ibang topic ito. Alam niyo ba na ang worship ay para lang sa Diyos? Tatanungin ko kayo, kung pagalingin man ng doktor yung mata niyo na bulag, sasambahin niyo ba siya? Hindi natin sasambahin mo. Dito, yung bulag, pinagaling siya ng ating Panginoon, sinamba niya. Kahit pagalingin kayo ng kung sino man doktor, kapitbahay niyo, bigyan kayo ng gamot, gumaling kayo, hindi niyo sila sasambahin dahil pinagaling lang kayo. Pero dito, pinagaling siya ng ating Panginoon at sinamba siya. So ang point dito, tinanggap yun ng ating Panginoon, nagpapatunay yun na kung saan ay Diyos siya. Magamat hindi niya yung claim, pero claim niya yung worship na dapat para lang sa Diyos. Ibig sabihin lang, ini-imply nun na siya ay Diyos. Pero ibang topic na pag-aaral yan. Hindi tayo magpo-focus nun. Now, worship is only due to God. Now, ito ngayon yung dapat nating, ito yung focus natin. Bakit ba tayo nag-worship? Hindi niyo po ba natanong yun? Bakit ba tayo nandito sa church na ito every Sunday? Dahil lang ba para makinig kay pastor? Dahil lang ba inutos sa atin ito? Tignan niyo po yung bulag. Bakit siya nag-worship? Worship is very essential to a believer. In fact, kung ikaw ay nag-worship, it is a mark or pruweba na ikaw ay totoong mananampalataya. Amen. Kung hindi nag-worship yung bulag doon, maaaring lip service lang na naniwala siya. Kung ikaw ay nag-worship, yan ay marka na ikaw ay totoong believer, tulad ng dating bulag. Kailan lang ba nag-worship yung bulag? Kailan lang ba nag-worship yung bulag sa ating Panginoon? Kailan siya nag-worship? Winworship niya ba yung ating Panginoon nung after siya pagalingin? Di ba hindi? Nag-worship lang siya nung may pakilala na ng ating Panginoon yung kanyang persona. Uulitin ko, nag-worship lang siya ng matino nung nakilala niyo na yung Son of God. Kailan lang tayo magkakaroon ng tamang worship? Kapag unawa natin at kilala natin yung ating Panginoon. Doon lang po mangyayari yun. Kaya ang point natin, huwag natin iwanan yung mga lugar na kung saan pinapahayag yung Word of God. Huwag natin i-forsake yung worship, yung Sunday school, yung prayer meeting, yung Bible study nyo, dahil doon pinapakilala yung ating Panginoon. At kapag meron tayong tamang knowledge, doon lang tayo magkakaroon ng tamang worship. Walang ikilo sa puso na walang tamang pagkilo sa isipan. Hindi pa pwedeng mag-work sa puso ng walang tamang doktrina. Yun po yung ating point. Worship starts in the understanding of the revelation of the person of Christ. At kung bibigyan nyo ng analysis yan, alam niyo ba, ilang beses sinabi ng ating Panginoon yung salitang said, Jesus said, kasi tinuturuan niya yung bulag, nire-reveal niya yung kanyang sarili. Ilang beses sinabi ng ating Panginoon. Worship starts in the understanding of the revelation of the person of Christ. Proper revelation.
And ito pa, isang bagay. Worship springs from the gratefulness of the heart toward God. Napaka-thankful. Merong thanksgiving dun sa bulag dahil pinagaling siya hindi lang physically, pero pinagaling din siya spiritually. Mga kapatid, alam niyo po, kahit bigyan kayo ng isang house and lot, totoo magiging masaya kayo. Kahit pagalingin kayo ngayon, kayo yung pinakamagaling na tao, wala kayong sakit. Pero after nyo mamatay, eternally, ay hindi nyo makakasama yung Diyos. At mayroong eternal justice para sa inyo. Walang silbi yung lahat ng na-enjoy natin dito. Kaya bakit thankful yung bulag? Hindi lang dahil pinagaling siya na bulag siya. Pero dahil nakita niya yung spiritual pagiging spiritual beggar niya. Na wala siyang kakayahan, iligtas yung sarili niya. Pinakita yun ng ating Panginoon. Na-appreciate niya yun, nanampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, kung ito, kilala niyo ba si Fanny Crosby? Siya lang naman yung nag-compose ng marami nating himnal. Ano yung mga alam natin na himnal niya? Save. Niya? Save. Amazing Grace. Yan. Yung Amazing Grace, kung ako nagkakamali. Ang dami niyang, alam niyo, ang dami niyang pangalan, hindi lang Fanny Crosby. Gumamit siya ng iba't ibang, nalimutan ko yung term, parang si Rizal, gumamit siya ng iba't ibang pangalan pag nagsusulat siya. Pseudonym yun. Dami niyang ginamit na pseudonym. Alam niyo po kung bakit? Kasi, nahihiya yung mga nagbubuo ng himnal, na halos kalahati doon ng himnal, pangalan niya. Ang sinabi sa kanya, sige magpalit ka na lang ng pangalan para kunyari iba-iba. Alam niyo ba, si Fanny Crosby, isa sa sinabi niya, bulag siya. Sabi niya, kung papipiliin siya kung makakita siya o hindi, pipiliin niya na maging bulag mula nung pagkabata siya. Alam niyo kung bakit? Dahil sa oras na magpunta siya sa langit, ang una niyang makikita yung mukha ng ating Panginoon. Mas pipiliin niya daw na maging bulag pa mula ng pagkabata. Hindi naging hadlang sa kanya yung pagiging bulag. Sabi ni Spurgeon, he worshiped Him, yung bulag, and you, beloved, cannot help worshiping Him who has opened your eyes spiritually. Kung ikaw ay totoong ligtas, hindi pwede na hindi ka mag-worship sa ating Panginoon kasi niligtas ka niya. He opened your eyes spiritually. Alam niyo kung sino yung hindi nag-worship sa ating Panginoon? Ang sabi ni Spurgeon, it is those who are still blind. Yung walang pananampalataya at hindi nag-worship sa Kanya, sila yung mga bulag pa rin. Take note, ang worship, hindi lang kapag okay yung panahon. Yung bulag, mga kapatid, mula nung pagkabata niya, bulag siya. Magbulag ka nga lang ng saglit, ang hirap niya eh. Pero dito, hindi niya kinesyon yung Diyos. Kahit mahirap, nanampalataya siya, nag-worship siya. Yun yung totoong ligtas. Despite sa pain, nag-worship siya. In Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, ang sabi dito, listen, Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. God communicated our duty is to love Him. And yung love sa ating Panginoon, it is expressed in worship. Totoo ba natin mahal yung ating Diyos, yung ating Panginoon? Ini-express yun sa worship. Lahat ng efforts natin sa pag-aaral, sa pagtulong natin sa mga kapatid, sa pagkanta natin, sa teaching natin, lahat ng bagay na yan, ang aim niyan, alam niyo ba mga kapatid, ay para mahalin yung ating Diyos at i-worship siya. He deserved worship from us. This blind man was very grateful. Hindi lang dahil sa physical healing, ganun din sa eternal salvation. Yun po yung dapat nating makita. Now, ito yung question. Ano ba yung believer?
Diba dito nakikita natin, he believed. He worshiped, he believed. Tatanungin ko kayo ngayon, ano ba ang pag sinabing believer? Ano ba yung pag sinabi nating believer na nag-worship? Ano ba yung believer? Pag believer, hindi lang ito basta someone na pumupunta sa church. Pag sinabing believer, hindi lang ito yung nagpupunta sa church every Sunday. Pag sinabing believer, hindi lang ito yung gumagawa ng mabuti. Pag sinabing believer, hindi lang ito yung kumakanta every Sunday, nagbibigay ng testimony. Pag sinabing believer, hindi lang ito yung sumusunod sa batas ng Diyos. Although, ini-expect natin yon sa mga nagsasabing believer sila at nananampalataya sila sa ating Panginoon. Lahat ng yan, hindi yan yung mga bagay na nagiging dahilan or basihan para tawaging believer yung isang tao. Kahit nandito pa tayo at perfect attendance tayo, kahit gaano pa tayo kagaling kumanta every Sunday, kahit gaano pa tayo ka-eager na kung saan magtulong sa mga bata, hindi yan ang basihan kung bakit katatawaging believer. A believer is someone who put their faith on our Lord Jesus Christ. Yun yung believer. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi yung ginawa ng ating Panginoon. Siya yung nag-accomplish ng law at siya yung nag-satisfy ng judgment na para sa atin sa krus. At kung pinasasampalatayanan mo yun, maaaring matawag ka at matatawag ka na believer. All the law and was satisfied doon sa justice din. Lahat ng yun na-satisfy doon sa ating Panginoon sa cross. It is not what the believer's action make him qualified. It is not your action every Sunday, every day that makes you qualified to become a believer. It is Christ's action. Anong dapat natin gawin? Sinabi ng ating Panginoon, do you believe? And naturally, yung mga nanampalataya, sila rin yung totoong mag-worship. Are you grateful and thankful? Tandaan natin ang worship, nanggagaling din yan sa grateful and thankful heart. Thankful ba tayo at grateful tayo ngayon kung sinasabi mong ligtas ka, na naligtas ka sa eternal damnation? Thankful ba tayo doon? Na dati ay bulag ka sa spiritual things, pero ngayon na-enjoy mo yung mga bagay na ganito? Na-appreciate mo na kung saan walang bagay ang kayang, walang sino mang persona or bagay ang kayang sumagip sa iyo. Sa lahat ng problema mo, sa lahat ng wala kang kakayahan, kundi yung ating Diyos. At kung totoo na na-appreciate mo yon, gamitin natin yung understanding na yan at thankfulness na yan, na-express natin sa worship. Ganon ang ginawa ng bulag. After niyang maniwala at manimpalataya, na-realize niya ng lahat ng bagay na yon, naging grateful siya, winworship niya yung ating Panginoon. Yung pagmamahal na yon, na-express yon sa worship. Now, hindi lang yon. Medyo masasabi natin na parang kulang pa yung definition ng worship. I-define natin kung ano ba yung worship. Pag sinabing worship, it is a service to the Lord alone. Nandun din yung reverence, di ba? Yun yung proskuneo eh, reverence. Meron kang paggalang. Meron kang acknowledgement na siya yung Diyos ng buhay mo. Meron kang acknowledgement na hindi lang basta niligtas ka ng Diyos, kundi ina-acknowledge mo na dapat siya yung maging rule ng buhay mo. Siya yung kumilos at sundin mo. Yun yung pagiging Lord niya sa buhay mo. At yun, ipinapakita natin yung worship natin doon. Kapag ina-acknowledge din natin na siya yung Lord sa buhay natin. Pag sinabi natin Lord siya sa buhay natin, hindi lang siya lip service, kundi nandun yung acknowledgement mo na bawat desisyon natin naka-anchor na nandito yung Panginoon, nakikita ako ng Panginoon. Ito yung tinuro ng Panginoon Jesus. Tandaan natin ang worship, magsisimula yan sa ating puso at isipan.
True worship must begin in the heart and the mind of the worshiper. Doon po nagsisimula yun. Bagamat kumakanta tayo, pero nauunawaan ba natin yung kinakanta natin? Bagamat tumaawit tayo, pero na-appreciate ba natin yung bawat lyrics ng hymnal na pinabasa natin? At talaga bang inaalay natin at ina-address natin sa ating Panginoon yun? Dahil kung hindi true worship yung ginagawa natin. Worship must begin in the heart and the mind of the worshiper. Now, ang worship, hindi nyo siya pwedeng i-compare basta sa kung saan ay nasa building tayo, mayroong maayos na prayer, may maayos na music. Hindi lang po ganun ang worship. Hindi lang po ang worship ay meron tayong worship service, may prayer tayo. Lahat ng yan ay outward expression. Lahat na yan ay ano lang, parang, ano na lang yan, parang ganito. Pag napuno yung lagayan ng tubig, di ba umaapaw na yung tubig? Pagka pinuno mo yung jar, or kasi kaya kitchen. Ganun na lang yun. Kapag ikaw ay mayroong totoong pag-worship sa ating Diyos, lahat ng ginagawa natin outwardly, yung prayer, yung beautiful music, yung pagkanta natin, lahat ng yan, ano na lang yan eh, nag-i-spill out na lang yan eh, sa totoong puso na nag-worship. Ito ang warning sa atin. Hindi porket ginagawa natin yung mga bagay na yan, ay masasabi na natin na worship talaga yung ginagawa natin. Hindi porket nakaupo kayo, worship yung ginagawa niyo, totoo. Ang tanong yan by acceptable worship. God accepts only that which flows from sincere commitment and devotion to God. Yun lang ina-accept na worship ng ating Panginoon, yung sincere. Yung totoo. Hindi lang basta ganun. Nauunawaan mo dapat. Hindi lang dahil pinapunta kasi ako ng nanay ko dito, pinapunta ako ng uncle ko dito, or kasi pinagturo ko ng ganito lang eh. Hindi yun acceptable. Ang totoong acceptable, totoo sa puso at sa isip at nauunawaan natin. Bakit ba natin yung worship yung ating Panginoon? Mangyayari lang yun kapag meron tayong tamang pangunawa. Marami nag-iisip ng church worship ay music program. Totoo, worship yan. Form ng worship yan. Yung pagsisilbi sa bawat isa, worship din yun. Ang tanong, gaano katotoo? Now, i-examine natin kung paano tayo nag-worship. Tandaan natin ang worship, hindi lang doon sa ating Diyos Ama, kundi sa Triune God. Dahil ang salvation, nag-work dyan yung Triune God. God the Father, the Holy Spirit, and God the Son. God accepts only which flows from sincere commitment, devotion. And ganun din yung wisdom na alam natin. Worship may be passionate, totoo yun. Pero walang silbi ang worship kung hindi yan grounded sa truth. Maraming churches nagsasama-sama sila sa worship nila. Meron nga ako napanood one time sa Facebook eh. Kumakanta sila ng parang hymnal, pero yung pastor nila, hindi ko alam kung pastor o pastore, LGBT. Babae siya na kung saan ay mayroong gupit na panglalaki. Bagamat nag-worship sila, pero hindi grounded sa truth. Paano i-accept yun? Sayang lang. Emotional experience, totoo, nararamdaman natin yun, naluluha tayo, naiiyak tayo sa mga kanta, pero kung hindi yan founded sa theological truth, wala yung silbi. Hindi yan ino-honor yung ating Diyos. Amen. Ang sabi ni John Calvin sa catechism niya, question number 6, what is the true and right knowledge of God? Ano daw ang totoong knowledge sa Diyos? Tama, totoo. He answered, when we know Him, in order that we may honor Him. Right theology strives for right worship.
Ang totoong turo at tamang turo, diyan nag-uugat yung tamang worship. Kahit gaano kayo ka-passionate sa worship nyo, kahit gaano tayo ka-organize, kung mali yung ating tinuturo, hindi yung totoong worship. Dahil yun yung basis ng tamang worship, nauunawaan mo yung katotohanan. Therefore, ano ang pinaka matinding mistake na magagawa ng isang tao? Ano na lang mangyayari kung sinamba ng bulag yung sarili niya? Pero tama yung ginawa niya, sinamba niya yung ating Panginoon. Ang greatest mistake na magagawa natin, makukomit natin, is to serve and worship other God. Yan yung pinaka-great mistake na magagawa natin. Ang ultimate goal ng pag-aaral natin, ang ultimate goal kung bakit ka niligtas ng ating Panginoon, ay para maging tama yung worship mo sa Kanya. Tama yung pagsisilbi mo sa Kanya. Ulitin ko yung worship, ang daming consist niyan. Pagkanta, pag-serve sa mga kapatiran, yung pagtatice mo, yung pag-aaral mo, pagtuturo mo, lahat yan acts of worship. Yan yung pinaka-goal kung bakit ka niligtas ng ating Panginoon. Para siya lang yung sambahin mo. He is a jealous God. It is to distinguish Himself from all other false God. Kailangan ang dapat maitaas lang natin during our worship, every morning sa church na ito, walang iba kundi yung Diyos. Hindi yung preacher, hindi yung tumutugtog, hindi yung dami natin, hindi yung galing ng bawat isang nakikinig, hindi yung galing ng mga teacher, kundi yung Diyos na sinasampa natin. Siya dapat yung maitaas. Niligtas ka niya para makita mo na siya lang dapat ang iyong sambahin. Hindi yung kung ano-ano yung pinapriority natin sa ating sinasamba. O kung ano-ano yung sinasamba natin. Sinasamba natin kung ano-ano yung mga bagay na hindi maliban sa ating Panginoon. Yun yung mali. At ito yung nakakamangha. Nakakamangha, naunawaan ng dating bulag, nung iniligtas siya ng ating Panginoong Hesus, unawa niya na ibang persona ito. Karapat dapat siyang sambahin. Ang point dito, bakit siya sinamba ng bulag, ng dating bulag? Kasi nauunawaan niya yung buhay ng Panginoon. Tanungin natin yung ating sarili. Mula noon na Kristiyano ko hanggang ngayon, tumitindi ba yung ating pag-uunawa sa buhay ng ating Panginoon? Tumitindi ba yung pag-uunawa natin sa Word of God mula nung Old hanggang New Testament sa Word of God? Mula noon, nag-improve ba tayo? Hindi tayo lalago sa worship at sa pag-uunawa sa ating Panginoon hanggang hindi natin unawa yung Word of God, yung sound theology. Pag walang sound theology, kung sino-sino yung ating sasambahin, yun ang mangyayari sa atin. Now, as we understand yung right theology, hindi lang tayo neto i-guide kung sino yung dapat nating i-worship, i-guide din tayo nito kung paano tayo mag-worship. Again, ulitin ko, hindi ako against sa pagkanta, wala tayong problema doon. Kung naiiyak kayo sa pagkanta nyo, wala tayong problema doon. Pero, meron tamang order. Wala tayong against sa mga tawag nito, yung pananamit natin. Pero again, may tamang order sa church. Ang sabi ni John MacArthur, God-honoring expression of worship are characterized by decency and orderliness. Ang isang totoong worship, mayroong decency at orderliness. Kung sinasabi natin na tayo yung totoo nag-worship, dapat may decency sa atin at may orderliness sa church natin. Hindi natin pinopromote, sabi ni John MacArthur, churches should not promote mindless, chaotic, and worldly practices in the name of worship. Hindi natin pinopromote yung kung ano-anong bagay ng worldly practice. Hindi naman yun yung makakalugod sa ating Panginoon. Again, uulitin ko, totoo, wala naman tayong against sa mga games, sa worship na, sa worship. Worship yung fellowship eh. Wala tayong against sa mga games natin. Hindi naman tayo sumusobra doon. Pero huwag nating kalimutan na nasa harapan tayo ng Diyos.
We should be formal. Mula sa damit hanggang sa pananalita natin, dapat nating ayusin. Hindi lang yun. Saan nagsisimula ang tamang worship? Sa isip at sa puso. Alam ng ating Panginoon, alam ng Diyos yung nasa isip natin. At dyan niya nakikita kung tama pa yung worship natin ngayong umaga. Now, ang point natin, mabalansin natin yung mga bagay. Kung masyado tayong stricto, extreme na tayo. Kung masyado tayong maluwag na, sige, bahala na kayo kahit nakasando kayo sa church. Loose din yun. Nakasando ka, mag-church ka. Eh, kung haharap ka nga siguro sa presidente, baka gusto mo maayos ka eh. Haharap ka nga lang sa boss mo, ano dapat? Maayos man lang dapat yung damit natin. Ang point natin, hindi dapat tayo maging extreme, maging balance tayo. At ang point din natin, dapat makita yung decency and formality, lalo na sa ating worship. At mangyayari lang yun kung merong sound doctrine. Kaya ang hamon ngayong umaga sa bawat isa sa atin, we must be careful na baka iniisip natin, wini-worship pa natin yung Diyos, but at some point, baka hindi na sound doctrine yung basis natin. Baka mamaya ay, tingin ko okay naman sa mga tao to. Hindi ganun dapat ang basis ng church. Ang basis ng church yung Word of God. Now, bilang pagtatapos, babalikan ko yung sinabi ko sa blind man kanina. Is it hard to worship God in part of the ex-blind man? Mahirap ba para sa blind man ay worship ng Diyos? Maaari nating masabi na mahirap din. Alam niyo po kung bakit? Sabi nga natin kanina, bulag siya mula nung pagkabata. Mahirap po yun. Mahirap yun sigurado. Napakahirap maging bulag. Sino ba dito yung nabulag na kahit ilang oras? Meron mga temporary blindness eh. Ang hirap nun. Naging bulag ka. Pero kahit na gano'n, ang unang ginawa ng bulag, hindi niya sinumbat yun sa ating Panginoon. Panginoon, pwede mo bang tanungin na bakit pinanganak akong bulag? Anong unang lumabas sa kanya? Worship. Huwag natin sabihin na madali sa bulag yun kasi pinagaling siya ng ating Panginoon. Mahirap ang pinagdaanan niya. Wala kang edad kung ilang taon siya eh. Pero ang speculation sa mga theologian, nasa 30 to 40 na siya. 30 years kang bulag. Baka nga isang araw na bulag ka, mahirapan ka na eh. At baka sumpain na natin yung Diyos dahil bulag tayo ng ilang araw, ilang linggo. Siya almost ilang taon siyang bulag. Mahirap yun. At alam ko, bawat isa sa atin mayroong hirap na pinagdadaanan. But how come he worship God? How come na kung saan, in-worship niya pa rin yung ating Panginoon despite of that? Dahil meron siyang tamang prinsipyo. Ano yun? How do we worship God? How do we worship Christ despite of pain? Isang prinsipyo ang ibibigay ko ngayong umaga sa inyo. Tandaan natin, lahat ng bagay na na-enjoy natin, lahat ng gifts, lahat ng kalakasan natin, lahat ng spiritual sight, lahat ng talino mo, understanding mo, yung itsura mo, yung lakas mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, lahat ng gifts na yan, actually binigay lang sa atin yan. Hindi talaga sa atin. Kung yun ang binigay sa kanya ng ating Diyos, na-appreciate yun ng bulag. Dahil unang-una, binigay lang naman sa kanya yun. Lahat ng gifts na na-enjoy nyo, yung pag-awit, yung pagtuturo, maaaring binigay yan sa inyo ng Diyos, pwede niya rin bawiin yan. Anong sabi ni Job? Tatanggap lang ba tayo ng mga bagay na mabubuti sa Diyos? Anong unang lumabas sa bibig ni Job? Nung namatay yung ilang anak niya, 10 anak, inubos yung yaman niya. Anong yaman ng panahon na yun? Hayop. Namatay yung mga hayop. Nirape sila ng mga ibang lahi. Kinuha yung kanyang mga, namatay yung kanyang mga anak. Ilan yung anak niya? 10? Anong lumabas sa bibig ni Job? The Lord.
Naked I came out from my mother's womb, and naked I will die also. The Lord give it, the Lord take it. Blessed be the name of the Lord. Yun yung prinsipyo na kung saan makikita natin na despite of hardship, nandun yung worship. Dahil ang Diyos lang naman ang bigay ng lahat ng yan. Pwede kang bawiin ng Diyos ngayon yan. Pwede kang bawiin ngayon ng Diyos yung lakas mo eh. Bukas di ka na makalakad. Bukas di ka na makapagsalita. Hindi ka na makakita. Kaya ngayon mga kapatid, ipinapakilala ko sa inyo, sino siya na dapat nating pagsagot sa sampalatayaan. Number one, He is the one who seek. Siya yung naghahanap sa atin. He is the one na na-experience mo mula noon hanggang ngayon at nakakausap mo siya through His Word. And lastly, He is the one worthy to be worshipped. Sana po ay naging pagpapala yung ating pag-aaral ngayon. Tayo po ay manalangin.